Hello mga mami, for today's vlog ay pupunta kami ng therapy center. Yes po, ipapatherapy po namin itong aming bunso and today is our second day. Kahapon po kami nag-enroll at ang schedule niya ay Friday and Saturday. So ngayon ang tanong, bakit ba namin siya pinapatherapy? Ang concern po talaga namin sa kanya ay yung speech delay niya. So 2 years old na po siya pero very limited pa lang yung masasabi niya. And then also yung behavior niya. Talagang natatantrum siya and minsan ay nananakit din. Hindi pa siya na-assess, hindi pa siya na-diagnose, pero talagang pinatherapy na lang namin. Para kung sakaling meron talaga siyang disorder ay mabigyan ka agad siya ng early intervention. Hindi pa siya na-assess, na-diagnose ng developmental pedia dahil sa napakahirap, napakatagal magpa-appointment sa mga developmental pedia. Dahil nga siguro sa napakarampant na ng ganitong case ngayon. Last June, vacation sa school. So, ipapacheck sana namin itong anak ko. And akala ko talaga madali lang. So, pagtawag ko ng dalawang developmental pedia doctors, na-shock ako dahil yung slot nila ay 2026 pa yung available. And then, tumawag uli ako ng dalawa pang doctors. So, 2025. So, mayroong 2025 na dalawa. So, yung 4 na doctors, so, nagpa-book ako doon. So, sino yung mauna? So, doon ako mag-go. Baka kasi merong mag-cancel doon sa mga nauna na nagpa-book. So, kaya ayun, gidrop ko na lahat. Meron din kasi siyang signs of autism. So, 1 year and 7 months siya. Napansin siya ng sister ko na nagtitipto siya habang naglalakad. Sinabi ng sister ko na yung bata ni so nagtitipto. Tapos matanda na siya. So, hindi pa nakakapagsalita. So, doon ako nagsimulang mag-isip at nag-research ng mga signs about autism. So far, yung mga lining of toys na main signs talaga na may autism. So, hindi ko pa yan nakikita sa kanya dahil siguro baby pa siya. So, yung tiptoe lang at saka minsan mag-hand flapping siya kung na-excite siya. Nakakapagsabi naman siya ng nanay, tinatawag niya akong nanay, si tatay niya tatay, Kuya Bob, Ate Sansan, Kuya Nel, sa ganyan. And then, kapag nasasaktan siya, sinasabi niyang yayay, tapos tinuturo niya yung masakit na part. And then, kapag nauuhaw siya, sinasabi niyang mamam, so ganyan. Mga nagsasabi na okay naman siya, delay lang yan, dahil baby pa talaga siya. So, pero para sa aming peace of mind, ay talagang pinatherapy namin siya. Gumawa talaga kami ng aksyon para matulungan siya. So, para sa mga nanay dyan na may mga napapansin kakaiba sa kanilang anak, huwag po tayong mahiya na magpa-assess or magpa-therapy dahil para din po ito sa kanila. Dahil mas early na intervention, mas better. Tay, pagdali na tay. Bata. Kurati na ba? Ina ba? Lingkod. Anak. Lakon. Ulit ako. Bye-bye.